Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Muli po ay welcome sa ating Sunday online worship service para sa last Sunday ng buwan ng January 28. So, next Sunday, mga kapatid, kung laloobin ng Panginoon, February na tayo magkikita-kita. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong palaging pagsubaybay sa ating mga gawain dito sa Facebook. At higit sa lahat, maraming salamat sa walang sawa ninyong pag-share ng ating mga gawain dito sa social media. Naway mapagpala tayong lahat sa ating pagdalo sa pagtitipon na ito. At upang talaga mapagpala tayo, huwag kayong aalis hanggang sa matapos natin ito. Hanggang hindi lang sa lesson natin, kundi maging dun sa last song natin. Sana nandito pa rin kayo hanggang mamaya. Mga kapatid, huwag kayong aalis dyan. At para tayo makinabang sa ating pagdalo sa pagtitipon na ito. Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na ang kaligtasan ba ay maaaring mawala pagkatapos ng isa ay makapanampalataya? Sasagutin po natin yan mga kapatid sa ating aralin. Ang mga version ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong Biblia, New King James Version, liba na kung babanggitin. Ang ating katanungan ay meron dalawang sagot sa ating aralin. Isang hindi at isang oo. Kung bakit, tingnan po natin, mga kapatid, sa pagtakbo ng ating pag-aaralan ngayon. Pero bago natin tuluyang ipaliwanag kung bakit hindi at kung bakit oo, na ang kaligtasan ay maaaring mawala pagkatapos ng isa'y sumampalataya o makapanampalataya. Bago yon mga kapatid, unahin muna natin ang pundasyon ng ating pananampalataya. At ito mga kapatid, ang pundasyon ng ating pananampalataya tungkol sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. May tatanong natin sa unang bahagi, paano ba dumarating sa isang tao ang pagliligtas o kaligtasan? No? Una sa lahat, kaya dumating sa tao ang pagliligtas, hindi lang sa isang tao, kundi sa buong sanlibutan ang kaligtasan ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang tanging anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Ito mga kapatid, ang popular na talata na ito yung talata na kung tawagin na iba ay the greatest Bible text. At ito ang halos ang unang talata na name-memorize natin noong una tayong nanampalataya. Popular na popular to. Sabi rito sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Itong talatang ito mga kapatid ay alam na ng lahat ng mga tunay na sumasampalataya. Ang kaligtasan ay makakamit lamang ng tao sa pamamagitan ng pagsampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos yan. Kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon sa kaligtasan. Sa kanyang pag-ibig, isinugo niya ang kanyang tanging anak, ang ating Panginoon Jesucristo. At kailangan ng tao ay sumampalataya. Kaya ako nasabi kailangan, dahil sabi dyan, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, para hindi mapahamak saan? Doon sa kaparusahan, sa ikalawang kamatayan, sa lawa ng apoy, sa dagat-dagat ng apoy, sa araw ng paghuhukom. Para maligtas tayo ron, at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kailangan tanggapin natin yung ibinigay ng Diyos sa atin, ang ating Panginoon Jesucristo. Paano natin tatanggapin yan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Speaking of pananampalataya, yung ikalawang punto natin sa umpisa ng lesson natin ngayon, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan ng pananampalataya, gaya na sabi sa John 3:16. Pananampalataya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, di ba? Ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At tingnan natin yung sinasabi dito sa Efeso 2:8-9.
Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Gift of God yan. Biyaya. Kaloob. Gift. Biyaya. Grace of God. Ito sabi, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So sa biyaya raw, naligtas tayo. Paano dumating sa atin ang biyaya? Dahil inibig ng Diyos ang sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang tanging anak, ang Panginoon Kristo. At yan ay makikinabang tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga sabi nito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, kung walang pananampalataya, hindi natin matatanggap ang biyayang pagliligtas ng Diyos. Ano ba yung pananampalataya? Ang pananampalataya, mga kapatid, yung faith na tinatawag, yan yung pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at natitiyak natin tungkol sa mga pangako ng Diyos, nakatitiyak tayo kahit hindi natin nakikita. Natitiyak natin ang pangakong pagliligtas ay tutuparin ng Diyos kahit hindi natin nakikita. Pananampalataya ang tawag dyan. Meron tayong kapanatagan na ililigtas tayo ng Diyos. Ang pananampalataya ang tinutukoy rito, yung pananampalataya natin doon sa biyaya ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi rito, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Yung biyayang pagliligtas, hindi sa pamamagitan ng ating sarili yan. Kahit tayo, ang naging bahagi natin ay nanampalataya tayo. Pero hindi sa sarili natin yan. Galing sa Diyos yan. Regalo ng Diyos yan. Hindi tayo nabiyayaan ng kaligtasan dahil magaling tayo o dahil sa mga pinagkagawa nating mabuti. Hindi yun. Hindi yun na naging batayan ng ating kaligtasan. Lahat tayo masamang tao. Lahat tayo nagkakasala. Iniligtas tayo dahil sa grace of God. At na-involve tayo sa grace of God na yan, natanggap natin yan dahil nanampalataya tayo. Pananampalataya yan, mga kapatid. Ang sabi pa nga rito sa sumunod talata, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Hindi daw sa pamamagitan ng mga gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Gaya na sinabi kanina. Di ba? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. So, hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Hindi ito bunga ng ating mga gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Hindi tayo naligtas dahil napakabuti mong tao. Hindi ka naligtas dahil napakagaling mo, matalino ka, mayamang ka, o duguhong bugaw ka. Hindi yun. Kundi naligtas tayo dahil inibig ng Diyos ang sanlibutan. Mahal ng Diyos sa mga tao. So, ibinigay niya ang grace of God yan dahil alam ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili dahil sa pag-ibig niya, ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ang tanging gagawin lang natin, mga kapatid, paniwalaan natin yan. Manampalataya tayo. Kaya yan, mga kapatid, nakikita natin, kung walang pananampalataya, walang biyaya ng kaligtasan. Hindi ka masasama dyan sa grace of God na yan, sa biyaya ng Diyos na kaligtasan kung wala kang pananampalataya. Nasama lang tayo dyan dahil pinaniwalaan natin. So yun po, mga kapatid. Ngayon, sagutin naman natin ang tanong doon sa pamagat ng ating aralin na ang kaligtasan ba ay maaaring mawala pagkatapos ng isa ay makapanampalataya? Ang sabi natin kanina, ang sagot sa tanong ay isang oo at isang hindi. Ito kasi yun, mga kapatid. Pag-aralan natin ang dalawang sagot na sinabi natin. Hindi at oo. Unahin natin yung hindi. Ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabing hindi ang sagot, ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi maaaring mawala pagkatapos na tayo ay makapanampalataya. Ibig sabihin, kapag tayo'y nanampalataya, hindi ibig sabihin niyan pagkatapos natapos na yung pananampalataya o nawala na. Kundi, kapag tayo nanampalataya, hindi mawawala ang kaligtasan. Hindi mawawala. Ibig sabihin, talagang secured na secured. Siguradong sigurado ang ating kaligtasan kapag tayo nananampalataya.
Ito mga kapatid, yung pangako ng Panginoon Kristo. Mabasahin po natin dito sa tatlong sunod-sunod na mga talata, 27 hanggang 29 ng Kapitulo 10 ng Aklat ni Juan. Napag-aralan na natin ito nung dinaanan natin ito sa Gospel according to John. Mabasahin muna natin mga kapatid. Simulan natin sa 27. Ang sabi ng Panginoon Kristo, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. So, diyan nagsimula ang Panginoon Kristo, no? Tungkol ito sa mga tupa ng ating Panginoon Kristo. Alam natin yung mga tupa dyan, hindi literal na tupa. Kundi yan yung mga sumasampalataya kay Kristo. Yun yung mga tupa. Ang sabi niya, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. Yung mga tupa ni Kristo, ito yung mga taong nananampalataya nga sa Kanya at sila'y nakikinig ng tinig o salita ni Kristo. Tinig ni Kristo. Nasaan ba ang salita ni Kristo sa panahon natin ngayon? Dito, nakasulat sa Biblia. Ang mga salita ni Kristo, hindi natin madidinig ng literal ang boses ni Kristo ngayon sa panahon natin ngayon. Ang Biblia ang kinasusulatan ng boses, ng tinig ni Kristo. Kaya ang tunay na tupa ni Kristo, ito yung mga tunay na Kristiyano, ang nakikinig ng mga salita ni Kristo. At ang mga salita ni Kristo, yun din yung mga salita ng Diyos. Yun yung mga nakasulat sa Biblia. So ang isang tunay na Kristiyano, hindi po pwede, madalas nating sabihin, hindi po pwedeng ayaw niya ng Biblia. Kailangan nasa atin ang salita ni Kristo. Pinakikinggan natin ang salita ni Kristo. Ano yun? Bakit ko dinidiin yan? Sapagkat marami mga Kristiyano na nagsasabing sila'y Kristiyano, hindi naman nakikinig ng mga salita ni Kristo. Patuloy pa natin. At sila'y aking kilala. So, kilala ni Kristo. Individually, kilala ni Kristo. Alam ni Kristo kung sino talaga ang mga mananampalataya sa Kanya. Kung sino talaga ang mga tunay na tupa niya, kung sino talaga ang mga nakikinig ng kanyang tinig. At sila'y sumusunod sa akin. Sa mga kundi, hindi lang nakikinig ng mga salita ni Kristo, kundi sumusunod pa kay Kristo. Gaya ng literal na tupa. Di ba ba? Gaya ng literal na mga tupa na inaalaga ng mga pastol. Yung pastol, kapag alam nila yung tinig ng kanilang pastol, kung ano yung command, kung ano yung signal ng boses ng pastol nila, sinusunod nila yun. Sa makatuwid mga kapatid, hindi lang nakikinig, kundi sinusunod pa si Kristo. Then sumusunod Sinusundan natin ang Panginoon sa Kristo. Sa makatuwid, merong pakikinig, merong pagtupad ng salita ni Kristo. Dalawang bagay na hindi po pwedeng paghiwalayin kung nais natin maging tunay na Kristiyano. Ano yung dalawang bagay dito? Yung nakikinig ng kanyang mga salita at sumusunod sa Kanya. Dalawang bagay. Hindi pwedeng nakinig ka nga, hindi ka naman sumunod. Baliwala yun. Di ba ba? Hindi ka tunay na Kristiyano. Kung nakikinig ka, hindi ka naman susunod o sumusunod. Pinakinggan mo lang Wala nangyari. Di ba? Baliwala yung pinakinggan mo dahil hindi mo naman sinunod. So yun po mga kapatid, yan ang sinasabi ng Panginoon Kristo. Ngayon dito, bakit ba natin nagamit yung talatang yan? Dahil doon sa verse 28 and 29, yung susunod na mga talata ay nagpapakita ng napakagandang katiyakan na ibinibigay ni Kristo. Tandaan niyo, no? Napakaganda at matibay na katiyakan ang ibinibigay ni Kristo sa susunod na talata tungkol sa seguridad ng ating kaligtasan. Na yung kaligtasan natin ay hindi mawawala kailanman yan kapag tayo nananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ano man ang mangyari sa buhay natin, ano man ang mangyari sa paligid natin, ano man ang makita, maranasan natin, tandaan natin, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa dahil tayo'y nananampalataya kay Kristo, dahil tayo'y nakikinig na kanyang mga salita, dahil tayo'y sumusunod sa mga salita ni Kristo. Tiyak na tiyak tayo na hindi tayo mawawalan ng kaligtasan.
Ito kasi mga kapatid, sa 28, tingnan nyo kung gaano tiniyak ng Panginoon sa Kristo yan. Sila'y, ibig sabihin yung mga tupa ni Kristo. Tandaan nyo, yung mga tupa ni Kristo, nakikinig at sumusunod sa Kanya. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailanmay hindi sila mapapahamak. Pag sinabing kailanman shall never perish. Kailanmay hindi mapapahamak. Hindi sila mapapahamak. Sino? Yung mga tupa ni Kristo tinutukoy rito na mga nakikinig at sumusunod sa Kanya. Tandaan ninyo hindi lahat tupa ni Kristo. Sapagkat yung tupa ni Kristo, dinefine na dito. Yung mga nakikinig at sumusunod sa Kanya. Ang sabi nito, kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Sa makatindi, hindi mawawala yung kaligtasan sa iyo. Yung buhay na walang hanggan, yan yung kaligtasan. Kailanmay hindi sila mapapahamak. Hindi sila mapapahamak daw doon sa ikalawang kamatayan yan. Sa araw ng paghukom. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Bakit? Paano ba mangyayari yan? Kasi nakikinig ka at tumutupad ng salita ni Kristo. Tanggalin mo yan. Yung pakikinig at pagtupad, hindi ka tupad ni Kristo. Hindi ka kasama rito. Ganun lang yan. At hindi lang ganyang katigas yan, mga kapatid. Lalo bang pinabigat ng Panginoon sa Kristo yan dito sa sumunod na talata. Ang sabi rito, ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maagaw nino man sa kamay ng Ama. Kanina sa verse 28 ay kay Kristo, wala sino man makakaagaw mula sa kanyang kamay na mga tupa niya. Dito naman sa verse 29, sa Amang Diyos, wala ding sino man makakaagaw sa kamay ng Amang Diyos na mga tupa ni Kristo. Kaya dito mga kapatid, double security yan, doble seguridad na maliligtas tayo. Pag hindi pa tayo nakontento niya, no? Ewan ko na lang. Yan napakagandang pangako sa atin na ano man ang maganap sa buhay natin, ligtas na ligtas tayo, mga kapatid. Hindi tayo mapapahamak, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ikaw ay nakikinig ng salita ni Kristo at tumutupad ng salita ni Kristo, siguradong sigurado ka sa kaligtasang ipinangako sa atin. Yan nakamit natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi lang salita yan, mga kapatid, yung pananampalataya. Hindi sapat na sinasabi lang ng ating mga labi. Mahalaga rin na sinasabi natin na tayo nananampalataya pero hindi dyan natatapos. Na sinasabi natin na tayo mga Kristiyano na ako'y nananampalataya kay Kristo. Kailangan din, mga kapatid, nakikita yan sa buhay natin. Na tinutupad natin, nakikinig tayo, tinutupad natin ang salita ng Panginoon. Kaya nga't hanggat nakikinig at sumusunod tayo kay Kristo, nakatitiyak tayo ng ating walang hanggang seguridad. Sigurado tayo. Meron tayong security na maliligtas tayo. So yun po mga kapatid. Pero paano yan kung hindi ka naman nakikinig? Hindi ka nga kasama dyan. Maring sinasabi mo na ikaw ay nananampalataya. Pero hindi ka naman nakikinig, hindi ka naman tumutupad. Wala rin. Hindi ka kasama. Dito sa John 10:27 hanggang 29. So, yan yung sagot, mga kapatid, doon sa tanong natin. Na ang kaligtasan ba ay maaaring mawala? Hindi mawawala yan. Hindi man na mawawala yan sapagkat nananampalataya ka Subalit, paano yan? Kung hindi ka nananampalataya, common sense. Common sense na, oo, mawawala talaga yan. Dahil wala ka, binitiwan mo yung pananampalataya mo. Maraming dahilan, di ba? Ito, pag-aaralan natin, mga kapatid. Bakit natin nasabi ngayon, oo? Pwede ba mawala? Pwede. Hindi, pag nawala yung pananampalataya mo, pwede bang mawala yung pananampalataya? Katumbas yun. Pag nawala yung pananampalataya, katumbas yun na nawala yung ating kaligtasan. Kaya dito, oo. Ito naman ang oo. Ito, pinag-aaralan natin para magkaroon tayo ng kaalaman. Actually, napag-aaralan na natin ito
Kaya noong unang taon pa ng pandemic to, no? Dito sa broadcast, matagal na rin. Baka hindi nyo nadaanan to. Pero paalala na rin ito para sa atin kung nadaanan man na po pwedeng mawala ang kaligtasan. Kasi mawawala yung pananampalataya. Pwedeng mawala yung pananampalataya pag nagpabaya tayo. Bakit natin nasabi yan? Paano maaaring mawala sa isa ang pagkaligtas? Ito po. No? Paano maaaring mawala sa isa ang pagkaligtas? Ang unang sagot natin dyan, mga kapatid. Meron tayong tatlong sagot dyan. Number 1, kapag umurong o bumalik sa kapahamakan. Ibig sabihin, umurong ka, binitiwan mo yung pananampalataya mo. Bumalik ka sa kapahamakan, yung panahon na wala kang pananampalataya, nung panahon na hindi ka pa maliligtas. Tingnan yun. Pwede ba yung mangyari? Pwede. Kaya nga may warning dito. Basahin po natin dito sa Hebreo 10:38 and 39. Tingnan ninyo. Ito yung warning mga kapatid. Kaya yung pananampalataya natin, dapat nating pag-ibayuhin. Ingatan natin. Pahalagahan. Sabi, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Napag-aralan natin sa Roma yan. Yan din yung sinasabi ni Pablo. Yung last lesson natin, matagal na, no, sa Roma. Na yung lingkod ng Diyos ay mabubuhay sa pananampalataya. Na ipinapakita dyan, ang ibig sabihin niyan, yung lifestyle natin according, ayon sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, sa buhay natin sa araw-araw, ay ine-exercise natin ang pananampalataya natin. Nandun yung pagtupad natin ng mga salita ng Diyos sa buhay natin. Yan yung ibig sabihin niyan, yung lingkod na matuwid. Ginawa tayo matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Kristo. At tayo ngayon dapat nabubuhay ayon sa ating pananampalataya. So, tumutuko yan sa pang-araw-araw na buhay natin. Ang ating buhay sa araw-araw ay dapat ayon sa pananampalataya kay Kristo, ayon sa mga aral ni Kristo. Nakikita sa ating buhay na tayo ngay mga tunay na Kristiyano na ating tinutupad yung mga aral ni Kristo sa ating buhay. Nagaya ng mga tunay na tupad ni Kristo na nakikinig ng kanyang tinig at sumusunod sa kanya. So, yan di ba mga kapatid? Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Pero posible ba? Posible ba na maging negatibo yan? O bumaligtad? Posible ba na mabitiwan natin yan? Posible dahil sumunod na parirala. At kung siya ay umurong, ito yung babala. At kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Kung nakita niyo, no, may pag-uurong, alam niyo, hindi lang paatras yan. Kundi draws back. Ika nga, talagang nag-about face ka niyan. Tumalikod ka. Ibig sabihin, mula doon sa kanyang kinatatayuan, mula sa kanyang kalagayan, aalis siya, mawawala siya, dahil yun ang kanyang sariling desisyon. Hindi ka naman mawawala pag hindi ka nag-decide. Alam mo, kahit gulpihin ka ni Satanas, kahit usigin ka, kahit anong mangyari sa buhay mo, kahit anong pagsubok, kahit anong paghihirap, kahit anong kapigatian, kapag ayaw mong bumitaw sa pananampalataya, hindi ka bibitaw sa pananampalataya. Dapat lang na huwag tayong bumitaw sa pananampalataya. Ano man ang mangyari. Dahil kapag tayo umurong, hindi kalulugdan ng Diyos tayo. Di ba? Ano ibig sabihin? Hindi nawala tayo. Tuloy natin mga kapatid. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. Nakita nyo, no? Pag umurong, buwabalik ka sa kapahamakan, ibig sabihin tumalikod ka. Ito yung sinasabi ganun ng pag-urong, yung pagbalik sa kapahamakan. Anong kapahamakan to? Ito yung kapahamakan ng mga kaluluwa natin. Babalik tayo sa kalagayan na hindi tayo maliligtas. Di nawala yung kaligtasan natin, di ba? Kaya mag-iingat to tayo, kaya natin pinag-aaralan to. Ayaw natin na maging complacent tayo. Ano yung complacent? Ayaw natin mga kampante lang tayo. Kailangan on guard tayo, di ba? Maraming mga talatang gano'n na magpuyat kayo, di ba? Sapagkat gusto ng espiritu pero mahina ang laman, kailangan magtiis tayo. Yung iba, dadaanan natin ng konti mamaya, no? So, dito sabi nga, no? Hindi raw tayo doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. Ayaw ng Diyos ng gano'n. Kundi doon tayo sa mga may pananampalataya sa kaliligtas ng kaluluwa. Yan ang gusto ng Diyos. Yung may pananampalataya. Dahil yung pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. So nakita niyo mga kapatid, no?
Yan, kapag umurong tayo, bumalik tayo sa kapahamakan, ito, talaga mawawala sa atin yung kaligtasan. Pwede mangyari yan. Kasi kung hindi na dapat sinulat yan dyan, mga kapatid. So yan ang isa sa pagtuturo ng Biblia kung paano maaaring mawala ang kaligtasan kapag tayo umurong. Kapag binitiwan natin ang ating pananampalataya at namuhay tayo, naggaya ng isang taong walang pananampalataya. Kaya watch out tayo mga kapatid. Yung susunod na kalagayan kung paano maaaring mawala sa isa ang pagkaligtas, ay kahawig din yan. Ngunit mahalaga na mabasa din natin ito kahit kahawig para karagdagang kaalaman nito mga kapatid, tingnan nyo. Ito pa kasi ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung mapapahiwalay sa Diyos. O, meron talaga dito sa Hebreo 6:4 hanggang 6. Mababasa natin yan, no? Diyan, itong tatlong talata ulit to na sunod-sunod na nagpapaliwanag ng kalagayan na maaaring ang isang tao ay dumating sa punto na wala nang magagawa sa kanya ang pagsisisi. Ito yung pagsisisi ay huli na ang lahat. No? Maganda ngayon magsisi tayo maaga pa lang. Hindi, o kaya ito yung pagsisisi na hindi ka naaabot sa pagsisisi. Sana nga kung aabot ka pa sa pagsisisi. So tingnan nyo mga kapatid. Paano maaaring mawala sa isa ang pagkaligtas? Kung mapahiwalay sa Diyos. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kalooban ng kalangitan o kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Yan mga kapatid, mga ano yan. Naranasan natin lahat yan. Kung ikaw ay Kristiyano ngayon, alam mo yan. Tungkol daw doon at nakalasap na mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. So, pansin niyo, balikan natin. Yung dalawang talatang yan. Yung dalawang talatang yan, mga kapatid, tanda yan ng isang mananampalataya. Naranasan o nararanasan natin yan bilang mga mananampalataya. Naliwanagan tayo, di ba? Nakita natin ang pagkakamali, nagliwanag sa atin, naturuan tayo. Nakalasap tayo ng kaloob ng kalangitan ang kaloob ng kalangitan yung pinakadakilang kaloob ng kalangitan yung salvation nga sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakabahagi tayo ng Espiritu Santo, lahat ng nananampalataya pinangakuan ng Holy Spirit. Nakalasap tayo ng mabuting salita ng Diyos. Nadama natin ang salita ng Diyos, natuto tayo ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahon darating na nalaman natin yun, naintindihan natin na yung tungkol sa future dahil nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Nakita niya yung dalawang talatang yan. Taglayan ng isang mananampalataya. Mananampalataya yan. Kung yung tungkol daw dyan na minsang naliwanagan na. Minsang naliwanagan na tayo, etc. etc. Nakarating na tayo sa ligtas na kalagayan. Pero may problema kasi rito. Ang problema yung susunod na talata. So 6:5 yung huli, no? Sa 6:6 ang sabi, at saka nahiwalay sa Diyos. Nakita nyo, baka after all, na mga blessings, na mga grace na natanggap, nahiwalay sa Diyos. So pwede mahiwalay sa Diyos. Ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Ito yung sinasabi ko kanina. Hindi ka na mababago sa pagsisisi. O kaya hindi ka na maaaring maakay pa sa pagsisisi at makapanumbalik. Bakit? Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. So yan ang dahilan mga kapatid. Dahil napahiwalay ka na sa Diyos. Wala nang lugar sa iyo yung pagsisisi. At baka nga hindi ka na nga umabot sa pagsisi. At kung magsisi ka man, wala nang silbi yun. Dahil wala nang dahil parang dead end na to mga kapatid Dahil parang ipinapako mo na muli ang Panginoon Kristo sa krus. At inilalagay siya sa hayag na kahihiyan. Yung pagkapako kasi sa krus mga kapatid kahiyahiyang kamatayan yan Lalo na nung unang panahon. Di ba? So yan mga kapatid, hindi man literal yan papako mo. Parang ganyan lang. Katumbas lang ng ganyan. Na ipinapako mo muli sa ganang sa iyong sarili ang anak ng Diyos.
So yan mga kapatid, nakita natin, yan yung mga napahiwalay sa Diyos. Nasa Diyos ka na eh. Naligtas ka na eh. Humiwalay ka pa. Ay, ibig sabihin nun, nawala yung pananampalataya mo. Hindi ka na maliligtas. Di ba? Kaya, ingatan natin, alagaan, bigyan ng halaga, yung mga napapakinggan nating aral ni Kristo. Kapag tayo palaging nakikinig at tinutupad natin ang mga salita ni Kristo, hindi tayo darating sa ganyang kalagayan. Magkakasala tayo, okay. Hindi mo sinabing hindi tayo magkakasala eh. Pero sa pangatlo, makikita natin, yung pagkakasala naman natin, hindi naman natin sinasadya. Dahil yung pangatlo, mga kapatid, kung sinasadya ang pagkakasala, dito, mababasa natin sa Hebreo 20:26 hanggang 27, lalo na kung siguro kung paulit-ulit tayo, talagang tigas-tigas ng ulo natin, sinasadya na talaga natin. Ano niya sinasadya? Yung talagang willing ka. Talagang bukal sa kalooban mo magkasala. Ay ba, hindi po pwede yan. Kapag ganyan, mga kapatid, yan yung pangatlong dahilan dito. Kung paano maaring mawala sa isa ang pagkaligtas. Tingnan niyo mga kapatid, sa Hebreo 10:26. Sapagkat kung sinasadya natin magkasala, yan yung sinasadya, talagang bukal sa kalooban na magkasala, kahit alam mo ng kasalanan. Bakit kaya may mga ganon? Baka naman naliligayahan ka pa sa kasalanan. Baka tuwan-tuwa ka pa, nakikiliti ka pa, enjoy mo yung kasalanan. Delikado yan. Baka umabot ka rito. Ito, warning to, para hindi nga tayo umabot yan eh. Maghunos dili tayo mga kapatid. Sapagkat kung sinasadya natin magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan. Yung mga salitang yan nagpapakita na nananampalataya ka na nga eh. Dahil lubos mo nang tinanggap, no? Lubos, tanggapin ang lubos ang pagkakilala mo. Tinanggap mo ang lubos na pagkakilala sa katotohanan. Di ba mananampalataya yan? Kapag ganyan daw ang ating kalagayan, alam natin ang katotohanan at tinanggapan natin ng lubos yung pagkakilala sa katotohanan, ay nako, sabi rito, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Nakita niyo yung danger niyan mga kapatid? Nakita niyo yung kadelikaduhan niyan? Kaya isipin natin mga kapatid, bago tayo magkasala, mag-isip-isip tayo, ito ba isasadyain ko? Okay lang magkasala kung hindi mo sinasadya. Kaya nga madalas natin na masabi, ang kasalanan ng isang Kristiyano ay parang aksidente lang palagi. Wala sadyaan. Pag sinadya mo kasi mga kapatid, ibig sabihin yan, willfully, sabi diyan, for if we sin willfully, parang bukal sa kalooban mo yung magkasala. Ingatan natin yan mga kapatid. Wala na raw natitira pang alay para sa mga kasalanan. Ibig sabihin, wala nang nakalaan sa'yo para mapatawad ka pa. Kundi, sabi rito, kundi isang kakilabot na paghihintay sa paghukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaway. E di napahiwalay na nga rin yan, di ba? Nawala na rin ang kaligtasan. Pero nasa kaligtasan ba yan? Oo, nasa kaligtasan. Dahil ang sabi nga rito kanina sa 26, di ba? Na matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan. Tinanggap na nga eh. Ang lubos na pagkakilala, talagang buong-buo yung pagkakilala na eh. Hindi na nanampalataya, ligtas ka na dapat eh. Kasasadya ng pagkakasala. Na-enjoy mo na. Paghuhukom na lang ang inihintay natin pag ganun. Isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom. At isang naglalagablab na apoy. Nakita niyo mga kapatid. No? So, dito mga kapatid, so yan yung pangatlo. Dito sa tatlong yan, mapapansin nyo, lahat yan napahiwalay na sa pananampalataya. Hindi na nakinig yan. Hindi na nakikinig. Nung una nakikinig pero hindi na tumutupad yan. Nawala na yung pananampalataya. So yan mga kapatid. Kaya natin nasabi na pwedeng mawala. Kaya mag-ingat po tayo. So yan po mga kapatid. At bago tayo matapos para sa ating aral mensahe, isang tanong pa,
paano tayo makakapanatili sa kaligtasang ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Actually, mga kapatid, kung tutuusin, nasagot na yan kanina pa. Di ba? Kailangan lang, huwag nating bitiwan ang ating pananampalataya kay Kristo. Dahil yun lang ang tanging paraan para manatili tayo sa pangakong kaligtasan. At para sa karagdagang tulong pa mga kapatid sa ating pananatili sa pananampalataya kay Kristo, para huwag mawala yun, makatulong itong mga talatang ito. 2 punto na lang mga kapatid at ilang mga talata bago tayo magwakas. Ang nais nating iwan sa atin bilang mahalagang tagubilin kaugnay ng ating pinag-aralan. Paano tayo mga kapanatili sa kaligtasang ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo? Ito nga ang payo sa atin. Sigurado tayo. Meron tayong eternal security. Pero conditional di ba? Ang condition, manatili ka sa pananampalataya. O paano natin gagawin yan? Ang sabi ng Panginoon, magtiis hanggang sa wakas. Sa 24:13 na Mateo, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Sino kausap niya? Yung mga Kristiyano, mga apostol ang kausap niyan Tagubili niya yan Sinilita ito ng Panginoon sa Kristo matapos siya mabanggit ang ilang mga tanda, mga signs na malapit na siyang bumalik. Sinabi niya na lilitaw mga bulang propeta upang iligaw mga tao. Magkakaroon ng mga digmaan, lilindol sa iba't ibang dako, uusigin mga Kristiyano. Maraming tatalikod sa pananampalataya. Kita nyo, tatalikod sa pananampalataya. May pananampalataya na tumalikod pa kaya. Pwedeng mawala, di ba? Kaya mag-ingat tayo. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Yan ang mahigpit na bilin ni Kristo. Na dapat magtiis sa mga Kristiyano hanggang sa wakas upang maligtas. Ito ay nangangahulugan na anuman ang ating maranasan at masaksihan na hindi mabubuting pangyayari sa daigdig ay dapat manatili tayo sa ating pananampalataya sa Kanya hanggang sa wakas. Yung wakas, mga kapatid, actually, tinutukoy rito yung wakas, yung talagang yung paghuhukom na sa muling pagparito na niya. Pero kahit wala pa yung paghuhukom, meron ding wakas ang ating mga buhay. Hanggang kamatayan, mga kapatid. Kailangan magtiis tayo. Pagtiisan natin ang lahat ng mga bagay para makapanatili tayo sa ating pananampalataya. At para sa ating huling tagubilin, mga kapatid, ito po, para makatulong ito sa atin, magpatuloy o magpapatuloy na matatag at matitibay sa pananampalataya. Yan yung makikita natin dito sa aral ni Apostol Pablo sa Colosas 1:21 hanggang 23. Kaya may mga payo, mga apostol na ganyan. Katulad ng Panginoon sa Kristo, may mga warning, may mga payo, magtiis hanggang sa wakas. Kasi iniiwasan nga na malaglag tayo mula doon sa kasiguruduhan ng ng kaligtasan natin. Kinakailangan manatili tayo sa pananampalataya para nandun tayo palagi na sa panig ng Panginoon sa Kristo. Kinakailangan na sumusunod tayo, nakikinig tayo ng mga salita ni Kristo. Kapag gano'n ang kalagayan natin, tiyak na tiyak tayo. At ito pa nga ang payo ni Apostol Pablo na kailangan nagpapatuloy tayo o magpapatuloy na matatag at matitibay sa pananampalataya. Tingnan nyo, ito yung context yan, mga kapatid. No? At kayo ng dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa. Ibig sabihin, yan ang dati nating kalagayan. Nung hindi pa tayo sumasampalataya kay Kristo, tayo hiwalay o malayo sa Diyos. Naging kaaway tayo ng Diyos dahil sa ating pag-iisip at paggawa ng masasama. Pero hindi na ganyan ang kalagayan ng mga mananampalataya. Sa sumunod na talata, ang sabi rito, ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, mga kapatid, dahil sa kamatayan ni Kristo, ay nagkaroon tayo ng pakikipagkasundo sa Diyos. Hindi na tayo mga kaaway ng Diyos. Hindi na tayo malayo sa Diyos. Bakit ba nangyari yan? Upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya
So sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus, tayo ay ginawang kaibigan ng Diyos nang sa gayon ay mahihirap tayo na maging banal tayo, walang kapintasan at walang dungis sa harap ng Diyos. Paano ngayon mangyayari ito sa atin? Yan sinasabi ni Apostol Pablo. Paano mangyayari yan sa atin? Ano ang ating bahagi dyan, mga kapatid? Meron ba tayong magagawa tungkol dyan? Meron. Bagamat hindi sinasabi nito na maliligtas tayo sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ha? Yan ang basic niyan, mga kapatid. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, pero kahit papano, bilang mga mananampalataya na, kikilos din tayo. Meron din tayong aatupagin. Pero pwede bang nakatiwang-wang lang tayo? Akala ng iba, hindi ka naligtas sa pamamagitan ng mga gawa. O kahit wala ka nang gagawin. Ang hirap nga, wala ka nang ginagawa, gumagawa ka pa na masama. Hindi ka pa nakikinig. Hindi ka pa tumutupad. Hindi, meron din pagkilos, di ba? Kumikilos tayo, hindi para maligtas. Kumikilos tayo dahil meron tayong pananampalataya. Yung pananampalataya nagligtas sa atin, hindi yung mga gawa. Kaya tayo kumikilos, kaya tayo gumagawa, hindi para maligtas. Kundi ligtas na kasi tayo, kaya tayo gumagawa eh. So tinuturuan tayo, tingnan nyo yung susunod na talata rito na, upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harap ng Diyos. Paano mangyayari yan? Yan ang malaking tanong. Yung susunod talata, sa ating huling talata, kung, nakita nyo, no? If indeed, ibig sabihin ito yung kondisyon. Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya, yun pala yun eh. Kailangan magpatuloy tayo na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig. Kapag sinabing hindi nakikilos ay matatag nga at matibay at hindi nag-aalinlangan sa mga inaasahan natin sa ebanghelyo na ating narinig at tinanggap. Hindi nakikilos na parang isa tayong matibay na poste o gusali na nakatayo sa isang matatag na pundasyon. Hindi nakikilos. Di ba? Kahit magkayanig-yanig man ng daigdig, nakatayo ka pa rin. Yan yung matibay nga sa pananampalataya. Dapat nagpapatuloy tayo na matatag at matibay sa pananampalataya. Pero paano natin mararating yan? Kinakailangan patuloy lang tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi natin nasama rito, mga kapatid. Yung sinabi nga ni Apostol ni Pedro, sa unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 2, na bilang mga naging born again na, ipinanganak na muli, ay pakanasain natin ang salita ng Diyos. Yan yung gatas na espiritual na walang daya, yung salita ng Diyos. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, nasain natin ang gatas na espiritual, ang salita ng Diyos. Kaya, importante mga kapatid, magpatuloy lang tayo sa pagpapalago ng pananampalataya, sa pagpapatatag, pagpapatibay ng ating pananampalataya. At hindi natin mararating yan kung hindi tayo nakikinig ng salita ni Kristo at sumusunod. Kaya mga kapatid, huwag kayong mag-a-absent sa mga pagtitipon, sa mga pananambahan. Maging aktibo kayo sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung sa inyo, pati Huwebes, daluhan ninyo. Hindi tuwing linggo lang. Huwebes, linggo. Daluhan natin, mga kapatid. At kung may mga Bible study pa sa inyong mga lugar, daluhan ninyo. Hindi naman kakakain ng buong araw yan. Malaki po ang may tutulong yan para makapagpatuloy tayo na matatag at matibay sa pananampalataya. At hindi tayo makikilos doon sa pag-asa sa ebanghelyo. Yung hope natin sa gospel, sa mga pangako ng Diyos, talagang titibay ang focus natin dyan. So yun po mga kapatid, ang ating aralin, naway makatulong ito sa atin upang tayo lalo pang lumago sa ating pananampalataya. Maging matibay, matatag tayo. Nang sa ganon mga kapatid, masagot natin ng hindi ang tanong na to. Ang kaligtasan ba ay maaaring mawala? Hindi mawawala yan. Pagkatapos ng isa'y makapanampalataya, hindi mawawala yan. Hindi mawawala yan kung, nandun yung kung
mananatili tayo sa ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, pagtibayin natin ang ating pananampalataya. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Maraming salamat. Hanggang dyan, tayo po'y muling manalangin.